Tito Densyo Love Stories presents Being a Fanboy Billionaire, written by Almira. Ang kapal ng mukha mo! Ang kapal ng mukha mo sabihin sa akin na ako ang mali sa ating dalawa! Naiinis na sigaw ni Leona sa kaharap na lalaki. Parang nagpupuyos pa siya sa galit habang nakatingin dito. Bakit? Hindi ba totoo? Natawa ng mapakla si Leona sa sagot ng lalaki sa kanya at hindi makapaniwalang tinignan ito muli. Ako pa talaga ang may kasalanan gayong ikaw itong binalikan ng greatest love mo na hindi ko nalalaman? Ha! Ibang klase! Nanatili lang na nakatingin sa kanya ang lalaki. Lumamlam na rin ang mga mata nito. Clarissa! Tawag nito sa kanya, ngunit hindi kaagad siya umiling. Sabi mo sa akin hindi mo na siya mahal. Na ako nang mahal mo ngayon. Pero ano? Mas pinili mo pa rin siya. Ako ang nandito. Pero sa kanya ka palaging umuuwi. Ano ba ako rito ha, Jake? Unti-unti nang tumutulo ang luha ni Leona habang nakatingin sa lalaki. Mahal na mahal kita. Mahirap magpaubaya pero diyan ka masaya eh. At wala na akong magagawa. Pagtatapos ni Leona at tatalikuran na ang lalaki nang biglang, and cut! That's it for today! Nagpalakpakan ang mga naroon, lalo na ang direktor kaya naman ay napanguso si Leona at pinahid ang luha niya. Akala namin ay hindi mo magagawa dahil hindi mo naman experience ang ganyan in real life. Pero ang galing mo, Leona. You nailed it! Napakagaling mong actress! Masayang sabi ng direktor na ikinangiti ng babae. Thanks, Direk. Hindi rin naman magiging success ang pag-acting namin kung hindi dahil sa'yo. Sabi rin ni Leona, kaya naman ay kinikilig ang bading na direktor. Pagkatapos nun ay agad na umuwi si Leona sa kanyang kondo para makapagpahinga dahil sa isang oras ng pag-shooting bilang isang artista. Ngunit nagising lang siya sa tunog ng kanyang cellphone. Hello? Inaantok niya pang sagot. My God! Nagising ba kita? Sagot sa kabila. Agad namang naimulat ni Leona ang kanyang mata nang marinig ang boses ng kanyang manager. Sa tuwing tatawag kasi ito, ay alam niyang may sadya o may importanteng sasabihin ito. Okay lang po. Bakit po pala kayo napatawag? Kinusot pa ni Leona ang mata at tinignan ng orasan. Mahigit 4 na oras na siyang natutulog. Well, malapit na rin namang matapos ang pelikula na sinushoot nyo. At kahit pa kontrabida ang ganap mo, karamihan sa mga nanonood ay humahanga sa'yo. Parang ang mas naging bida ka sa pelikula. Natatawa pa ang kanyang manager habang sinasabi yon, kaya naman ay napailing siya. Let me guess it. Siguro ay may new project na naman ako, no? Hula ni Leona na agad namang sinagot ng kanyang manager. Mali ka, Ale. Ang dahilan kung bakit ako tumawag ay para ipaalam sa'yo na may fan meeting ka sa QC. Alam mo na, bilang isang artista ay ganun talaga. Nang marinig yun ni Leona, ay parang gusto niyang magreklamo. Yun talaga ang ayaw niya sa pagiging artista. Ang gusto niya lang naman ay mag-acting. Ngunit wala rin naman siya magagawa kundi sundin ng management. Oh, sure. Gora na po ako dyan. Kailan po ba? Tanong ni Leona at agad naman yung sinagot ng manager. Nang matapos ang kanilang tawag ay agad na bumalik sa pagtulog si Leona dahil sa pagod pa rin na nararamdaman. Kailangan niyang magpahinga dahil hindi pa naman tapos ang shooting. Napatingin sa kanyang wall clock si Matias upang tignan kung oras na ba para panoorin ang kanyang sinusubaybayan na pelikula. Nang makitang sakto na sa oras, ay agad niyang binuksan ang kanyang flat screen TV at bumunga doon nakakasimula pa lamang ng palabas.
Ayan ka na naman sa pagiging fanboy mo kay Leonora. It's Leona. Masungit niyang tinignan ng kanyang kapatid na babae na si Marta, kaya naman ay natawa ito. Ay nako, ewan ko na lang talaga sa'yo kuya. Konti na lang kasi talaga iisipin kung gusto mo nang jowain yan. Masamang tinignan ni Matias ang kanyang kapatid na malakas lang tumawa sa reaksyon niya. Bakit ka ba pumunta rito ha? Umalis ka na nga. Istorbo ka eh. Inirapan lang siya ng kanyang kapatid at tinabihan siya nito. Pareho na silang tutok ngayon sa telebisyon kung saan kasalukuyang napapanood ang pagtatalo ng bida at kontrabida. Type mo pala ang mga kontrabida kuya ha? Tanong ni Marta kay Matias. Bahagya namang natawa si Matias sa tanong ng kanyang kapatid. I just idolize her dahil magaling siya umarte. Does that mean na type ko na siya? Tanong ni Matias sa kanyang kapatid at napaisip naman ito. Maya-maya pa ay nagkibit balikat. You idolize her and that's normal. Pero ang bumili ng mga poster niya, isn't that an obsession? Natawa ng bahagya si Matias sa sinabi ng kapatid. Para saan pa ang pagbibenta nila kung hindi ko naman bibilhin ng mga posters? Nakatulong pa ako sa mga puhunan nila. Sabi niya, tinutukoy ang mga nagbebenta ng posters. Sobrang sikat lang kasi ng aktres na kahit sino ay mapapanganga kapag nakita siya. Kahit siya ay humanga lang sa ganda nito, ngunit hanggang doon lang yon para kay Matias dahil sa galing nito. Sa bagay, if you wanna be friends with her, pwede naman eh. Doon na siya napalingon sa kanyang kapatid at tinaasan ito ng kilay. Paano? Tanong niya rito, kaya ito naman ang tumaas ang kilay. Nakalimutan mo na bang magagamit mo ang pera mo para mapansin ka lang niya? For example, mag-audition ka para maging ka-love team siya. Anong silbi na pagiging mayaman mo kung hindi ka niya mapapansin? Natatawang sabi ni Marta, kaya naman ay bahagyang nanlaki ang mga mata ni Matias, ngunit agad sumeryoso nang may mapansin sa sinabi nito. Manahimik ka na nga lang dyan, Marta. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko naman kailangang mapansin niya. Nanonood lang naman ako ng mga pelikula. Mas ikinatawa yon ng kapatid niya, kaya naman ay pinili niyang patayin na lang ang TV dahil hindi na rin naman siya makakapanood ng maayos. Bumalik ka na nga lang sa kondo mo. Naiinis na sabi niya sa kanyang kapatid na parang lalaki kung maupo. Nakapatong pa ang paa sa mesa. Nakakagigil ang ingay ng telepono kuya. Puro tawag si mami at daddy sa akin at tinatanong ako tungkol sa'yo. Bakit ba kasi ayaw mo silang sagutin ha? Sinundot pa ni Marta ang kanyang tagiliran, ngunit wala lang yon sa kanya. Gusto ko lang magpahinga. Sagot naman ni Matias. Ang totoo ay sinasadya niyang hindi sagutin ang tawag. Ilang buwan na ang lumipas, kaya sa telebisyon niya natutuon ang atensyon. Magpahinga? Grabe kuya, 3 buwan talaga? Natatawa na namang sabi ng kanyang kapatid, kaya naman ay napabuntong hininga siya. Hindi mo kasi naiintindihan. Sagot naman ni Matias at sa oras na yon ay seryoso nang tumingin sa kanya ang kanyang kapatid. Alin ba kasi ang hindi ko maintindihan? Tanong nito, nagkibit balikat naman si Matias. I hate the company. Nang sabihin niya yon ay napamaang lamang si Marta at napailing. Iba ka rin talaga kuya. Kailangan ka ni mami at daddy sa kumpanya. Dahil ikaw lang naman ang pinagkakatiwalaan nila. Well, maliban sa akin, since nag-aaral pa ako, kaya kailangan mo nang bumalik sa kumpanya. Dahil lagot ka talaga kapag hindi, itatakwil ka pa nila. Napatitig na lang si Matias sa kisame ng kanyang kondo matapos sabihin yon ng kanyang kapatid. Ang totoo ay bumabaha ang pera sa kanya dahil bilyonaryo sila at palaging maraming laman ang bank account niya. Hindi niya naman magagamit yon dahil lahat ng bagay ay nasa kanya na at wala na rin siya ibang mahihiling pa. Okay, nice shot! Tingin ka na kaunti sa gilid, madam. Nag-post pa ng panghuling post si Leona at natapos na rin yon para yon sa pag-endorse niya sa isang brand. Ginawa kasi siyang model nito. Ngumiti siya matapos ang photoshoot at napag-isipan na umalis na sa lugar na yon para mag-shopping. Araw ng linggo kaya naman ay marami siyang oras.
Wala na rin naman siyang ibang gagawin. Suot ang hoodie jacket at sunglasses niya ay naglakad lang siya. Siyempre ay walang nakapansin sa kanya dahil sa suot niya. Sigurado kasi siyang madaming lalapit sa kanya at pagkakaguluhan siya roon. Okay, dadalian ko na lang to. Bulong ni Leona sa sarili at mabilis na naglakad. Iniwan niya ang kanyang kotse sa parking lot at sigurado naman siyang walang nakakita sa kanya kung walang paparazzi na nakasunod. Nang marating niya ang mall, ay agad siyang pinagtitinginan doon. Hindi niya alam kung napansin ba siya ng mga ito o dahil sa cheap niyang suot. Pero sanay na siya sa mga ganon, lalo pat kailangan niya talagang magtago sa maraming tao. Sikat na siya, kaya naman ay hindi na yun ipinagtataka pa. Ang ganda niya talaga! Narinig niyang sabi ng kanyang katabi, kaya naman ay napalingon siya rito habang pumipili ng mga damit. True, parang ang kinis niya, no? Hindi ko pa naman siya nakita sa personal pero parang ang perpekto niyang tignan. Napangiti si Leona sa narinig at tinignan ng kanyang sariling litrato na nakapaskil sa pader. Yun ang tinitignan ng mga babae kanina. Idol niyo yan? Tanong niya sa dalawa na ikinatigil ng mga ito. Agad naman ng mga ito na tumango. Oo te, si Leona na yan eh. Pupunta nga kami sa fan meet niya kapag makakita kami ng ticket sa daan. Sabay na natawa ang dalawa sa birong yon, kaya naman ay natawa na rin si Leona. Alam niya kasi kung gaano kamahal ang tiket, kaya naman ay kinuha niya mula sa bulsa ang kanyang wallet na ikinagulat ng dalawa. Hala, hindi niya na kailangan na bigyan tayo ng pera. Sapat naman na sa atin na makita sa TV si Leona. Hoy, ano ka ba? Baka naman magbabayad na sa pinamili. Narinig niyang bulungan ng dalawa. Nanatili pa rin ang tingin ng mga ito sa ginagawa niya, kaya naman ay nilabas niya ang 3 tiket at binigay sa mga ito. Naku te, hindi po namin mababayaran yan dahil wala naman talaga kaming pera eh. Estudyante pa lang po kami. Sagot ng isa na agad ikinailing ni Leona. Wala naman akong sinabing babayaran niyo eh. Inyo na to. Hindi ko rin naman magagamit ang mga yan. Napamaang ang dalawa sa kanyang sinabi, ngunit hindi pa rin yun tinanggap ng dalawa. Bahala kayo. Ibibigay ko to sa iba kung ayaw nyo. Idol nyo nang imimit nyo tapos hindi nyo pa tatanggapin ang opportunity? Sayang yon. Libre to oh. Nakangisi na ngayon si Leona habang nakalahad pa rin ang kamay na may 5 tiket, kaya naman ay dahan-dahan yung kinuha ng isang babae. Totoo po ba talaga to? Hindi makapaniwalang tanong ng isa na agad niyang ikinatango. Yap, pwede rin ninyo ibigay sa mga kaibigan niyo ang 3. Nakangiting sagot ni Leona. Salamat po! Sabay na sabi ng dalawa, kaya naman itinanguan niya lang ito at kinawayan bago pumunta sa isang lugar kung saan naroon ang mga nakahilerang pampaganda. Ubos na kasi ang kanyang beauty product at pagod na rin siyang maghintay kapag nag-o-order siya. Kaya naman ay naisipan niyang bumili na lang doon at naroon pa rin naman ang mga produkto na ginagamit niya. Siyempre ay kailangan niya ng mga ganon para mapanatili ang kagandahan niya. Tatalikod na sana siya galing sa pagpili ng mga produkto nang saktong mabangga niya ang isang lalaki na dadaan lang din sana sa gilid niya, kaya naman ay kasama ang mga produkto na hulog din ang kanyang sunglasses. Are you okay, miss? Hindi na nagawang tapusin ng lalaki ang itatanong nang makita ang buong muka ni Leona. Natigilan ito at hindi matanggal ang tingin sa babae. Napakurap naman ng ilang beses si Leona at agad-agad na iniwasan ang tingin ng lalaki. Sa halip ay kinuha niya ang mga produkto at sinuot muli ang kanyang sunglasses. Sorry, aalis na sana si Leona nang magsalita ang lalaki. You must be Leona Salvador. Sabi nito, nakagat naman ni Leona ang kanyang labi dahil nakita nga nito ang mukha niya. Malamang dahil nahulog pati ang sunglasses niya. Maraming ang nagsasabi niyan pero kamukha ko lang siya. Agad din siyang umalis nang sabihin niya yon para hindi na makapagsalita pa ang lalaki. Ang mukha ni Leona ay nag-iisa lang sa mundo kaya naman ay walang maniniwala ron.
Nakahinga lang si Leona ng maluwag nang makabalik siya sa kanyang sasakyan. Nasa isip niya pa rin ang tulalang mukha ng lalaki kanina, kaya naman ay tinawagan niya ang kanyang manager. Yes, Leona? Sagot nito. Agad niya namang kinagat ang kanyang labi. I went to mall. May nakakita sa akin na lalaki at kilala niya ako. Naputol ang sasabihin niya pa sana nang sumingit ang kanyang manager. Kilala ka ng lahat, Leona. Sandaling umikot ang mata ni Leona at nagpatuloy. At hindi yan ang problema. May nakakita sa akin. I am just lucky hindi niya ako gaano napansin dahil sinadya akong magmadali. I'm just scared he might harm me. Sabi niya, hindi naman nakasagot ang nasa kabilang linya at maya-maya pa ay nagsalita na ito. Leona dear, hindi naman dahil sikat ka ay hindi ka na pwedeng magpakita o lumabas sa publiko. Nag-warning lang naman ako sa'yo na mag-ingat ka at lumabas ka kapag kailangan mo lang. Hindi naman kita pinagbawalang lumabas. Natahimik si Leona sa sinabi nito. Yun nga ang sabi ng kanyang manager sa kanya noong nakaraan. Pero parang ganun pa rin naman yun. Parang pinagbawalan mo lang din po ako. Naguguluhan na sabi ni Leona. Narinig niya naman ang bahagyang pagtawa ng kanyang manager. Hindi mo ba gets? Pinag-iingat lang kita, dear. Mahirap ang maging sikat sa panahon ngayon. Kaya kailangan mo ng iilang bodyguards kung gusto mong makalabas talaga. Kung gusto mo namang mag-isa ka lang, ikaw nang gumawa ng strategy mo kung paanong makalabas ng malaya. I am telling you, delikado para sa'yo ang lumabas, ngunit hindi kita pagbabawalan. Mahabang sabi ng manager, kaya naman ay napabuntong hininga si Leona at inilibot ang tingin sa paligid. Nasa labas pa kasi siya ng sasakyan. Nang makitang walang tao, ay agad siyang pumasok sa sasakyan. Ayun nga po, Ma'am Shi. May nakakita sa akin na lalaki. Parang na-starstruck siya nang makita ako. Akala ko kung anong gagawin niya. Not until he called me by my name. So it means kilala niya ako. Pero sinabi ko na lang na hindi ako si Leona. Baka kasi mamaya ay pagkaguluhan ako doon. Mahabang sabi rin ni Leona at pinaandar na ang makina ng sasakyan habang kausap pa rin ang manager. Dear, gaya ng sabi ko kanina, ay walang taong hindi ka kilala rito sa Pilipinas. Kaya hindi ka na talaga magugulat kung kilala ka nila. Your face is all over the billboard at laman ka na ng news, lalo na sa newspapers, sa social media din. Natahimik si Leona. Pasensya ka na, Ma'am Shi. Hindi lang talaga ako sanay. Mahinang sabi niya, ngunit alam niya namang naririnig yon ng kanyang manager. I know, pero sanayin mong sarili mo. Masanay ka rin sa paligid mo because you're the one who chose your path. Natahimik ulit si Leona. Isa pa yon sa iniisip niya. Pangarap niya talagang maging aktres noon pa. Ngunit hindi niya akalaing magmula sa extra ay sisikat talaga siya. Okay lang naman na lumabas. Ngunit iwasan mo magsama ng lalaki. Lalong-lalo na kung hindi mo naman ito kaano-ano. Paparazzi is everywhere. Madali lang makagawa ng fake news sa isang kuha lang ng litrato. Napatango na lang si Leona sa sinabi ng kanyang manager at agad na pinatay ang tawag at nag-drive na pauwi sa kanyang condominium. Sa kabilang banda ay hindi pa rin makapaniwala si Matias na nakita niya na si Leona sa personal. Kahit pa sinabi nitong kamukha lang, alam niyang nagsisinungaling ito. Maswerte lang talaga siya o baka malas dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataong ipakilala rito ang sarili niya. Kuya, sagutin mo na nga kasi sina Mami. Hero? Naiinis at nababagot na ang mukha ng kanyang kapatid habang inaabot sa kanya ang cellphone. Mula sa pagkatulala ay tinignan niya ito. Ring lang ng ring ang cellphone kaya sa huli ay kinuha niya ito mula sa kamay ng kapatid at sinagot. Shit! Are you really going to ignore our messages and calls, Clyde Matias? Sigurado siyang ama niya ang tumawag. Base sa tono nito, ay hindi nito nagustuhan ang katotohanan sa mahigit 3 buwan na pamamahinga. Ngayon lang siya sumagot sa mga tawag ng mga ito. Dad, please, kung tatawag kayo para pagalitan ako, ibaba mo na lang ang tawag. Nababagot na si Matias. Ang kanyang kapatid naman na babae ay nanlalaki ang mata. Magre-rebelde ka na lang ba, Matias? Pasigaw na naman na tanong nito, kaya naman ay bumuntong hininga siya. Rebelde? Come on, Dad.
I don't even have a gun! Alam niyang mas naiinis lang ang kanyang ama sa kanyang sagot. Matyas, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. May pagwa-warning na sa boses nito, kaya naman ay naging seryoso na rin siya. Hindi rin ako nagbibiro, Dad. May panghahamon din ang boses ni Matyas at sa pagkakataon na yon, alam niyang pikon na ang kanyang ama. Huling babala ako na to, Clyde Matyas. Kapag hindi ka babalik sa kumpanya hanggang sa susunod na linggo, itatakwil na kita. Hindi siya sumagot at agad na ibinalik sa kapatid niya ang cellphone nang ibaba bigla ng kanyang ama ang kabilang linya. Ginalit mo na naman! Patay ka talaga! May pananakot si Marta kay Matyas, kaya naman ay masama niyang tinignan ang kapatid. Inaamin niya namang natatakot siya sa kanyang ama sa pagkakataong yon. Hindi dahil itatakwil siya, kundi dahil baka kunin nito ang pera niya sa bank account, maging ang kondominium na tinitirhan niya ngayon. Bilyonaryo nga siya, ngunit mas mayaman ang kanyang ama at gagawin nito ang lahat na gustong gawin nito. Balikan na kasi, kuya! Maging ang kapatid niya ay pinipilit na siya, kaya naman ay tinignan niya ito ng blanko. Sige, sa isang kondisyon. Sinabi ni Matyas sa kanyang kapatid ang kondisyon na ikinamaang nito. Alam niyang iba na naman ang iisipin ng kanyang kapatid sa kondisyon niya, ngunit wala siyang pakialam. Bukod sa pagbabalik niya sa kumpanya, ay may nais pa siyang gawin bago tuluyang makabalik sa kumpanya. Yes! Tapos na rin! We made it! Napangiti si Leona nang tinignan ang last shoot nila. Nginitian naman sila sa gumanap bilang bidang lalaki. Bagaman hindi sila nagkatuluyan sa pelikula, nagkaroon naman sila ng magandang relasyon bilang magkaibigan sa totoong buhay. Sana may project pa tayo together, Jared. Masayang sabi ni Leona sa lalaki at masaya naman itong tumango. I'll make sure of that. Tapos doon ay magiging bida ka na. Pabirong hinampas ni Leona ang braso ng lalaki na ikinatawa rin ito. Unti-unti na ring lumapit sa kanila ang mga staff para i-congratulate sila. Maging ang kani-kanilang manager ay naroon. Sobrang galing mo talaga, dear. Papuri sa kanya ng kanyang manager. Parang kapatid na ang turingan nila sa isa't isa, kaya naman ay hindi siya nito mabitawan. I am raised by you, Mamshi. Kinilig pa ang manager sa sinabi ni Leona, kaya naman ay natawa na lang siya. Ilang oras pa silang nag-ayos at napagdesisyonan na magsama para sa isang farewell dinner. Lahat ng mga cast ay naroon. Gustong-gusto talaga kitang makasama sa future projects ko, Leona. Ang galing mong katrabaho. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain ay sinabi yon ni Ina, ang bida sa pelikula. Tipid ng ngiti naman ang iginawad ni Leona rito. Thanks, Ina. Sagot niya rito at nagpatuloy na lang sa pagkain. Ang totoo ay hindi niya gusto ang ugali nito dahil masyadong mayabang at mapagmalaki. Nagkatinginan naman sila ng kanyang manager at nakita niyang umismid ito. Kung papipiliin ka, gusto mo bang maging bida o kontrabida? Napatingin si Leona sa nagtanong. Yon ang direktor. Malamang ay siya ang tinatanong nito dahil sa kanya nakatingin. Nilunok niya pa muna ang kinakain at ngumiti. Actually, hindi ko po alam. Hinangaan ako ng mga fans ko nang gumanap ako bilang kontrabida. Baka mag-ibang tingin nila sa akin kapag naging bida ako. Sagot niya na ikinatawa ng iilan sa mga naroon. Kung ako naman, I wanna switch with Leona. Gusto kong maging bida siya at maging kontrabida naman ako. Ngumisi si Leona sa sinabi ni Ina. Alam niya kasing masama ang loob nito sa kanya dahil sa lakas ng huling sampal niya rito. Dahil ba sa sampal, dear? Pasensya ka na tungkol doon. Sinunod ko lang ang nasa script. Ngumiti pa siya sa babae, kaya naman ay ngumiti rin ito sa kanya. It's fine. Ano ka ba? Parte naman ng pagiging aktres at pag-arte ang sampalan. Hindi na bago sa akin yan. Palihim nang umiwi si Leona. Ayun na naman kasi ang pagmamayabang nito. Binilisan na ni Leona ang kanyang pagkain at agad na umuwi matapos. Nais niya sana magpahinga sa buong linggo dahil sa susunod na linggo ay sunod-sunod na fan meetings ang dadaluhan niya.
Hindi pa man siya nakapasok ng kanyang kondo, ay napansin niya ang nakabukas na kondo sa kabila. Hindi niya alam kung bakit nakabukas yon, kaya naman ay pinuntahan niya yon. Sinilip niya naman ang loob, ngunit napansin niya na wala pang laman o kahit anumang gamit. Malamang ay bagong bili yon. Kakalipat ko lang. Naistatwa si Leona sa boses na narinig. Hindi kaagad siya nakagalaw dahil sa pamilyar na boses na yon. Kaya naman ay gumilid siya at tinago ang muka gamit ang kanyang mahabang buhok. Pasensya na. Kasi I got curious dahil never pa naman nabuksan ang unit na yan. Akala ko lang talaga matagal nang may nakatira. Sorry. Tinago niya pa rin ang kanyang muka, kaya naman ay pilit sinisilip ng lalaki ang kanyang muka. Why are you hiding your face? Nagtataka nitong tanong, kaya naman ay ngumiwi si Leona at sinilip sa gitna ng buhok niya ang lalaki. Tama nga siya, ang liit ng mundo nilang dalawa upang magkita ulit. Habi ko to. Mauna na ako ha? Dali-dali naglakad si Leona paalis doon at dahil malapit lang naman ang kanyang kondo ay agad siyang nakarating. Sa kabilang banda ay tumunog ang cellphone ni Matias at tumatawag ang kanyang kapatid. Kuya! Bakit naman hindi ka nagsabing lilipat ka? Halata sa boses nito na hindi nagustuhan ang kanyang ginawa. Nakahanap ka na ba ng tiket? Imbis na sagutin niya ang kapatid sa tanong nito, ay nagawa niya pang magtanong, kaya naman ay ramdam niya ang inis sa kabila. Nakatingin pa rin siya sa kondo ng babaeng nakausap niya kanina. Mahirap mahanap ang tiket, pero swerte ako dahil fan ni Leona ang classmate ko. Bumili lang ako ng isa. Ikaw lang naman ang pupunta. Hindi na nakasagot pa si Matias sa sinabi ng kanyang kapatid at nanatili lang ang tingin niya sa kondo na yon. So bakit ka nga lumipat ha? Ayaw mo na ba talaga akong kasama? Natawa ng bahagya si Matias sa tinura ng kapatid at pinili na lang na pumasok sa kanyang bagong kondo. Inilibot niya ang paningin doon, di hamak na mas malaki yon kesa sa dati niyang kondo. Bukod sa ayaw kitang makasama dahil ang ingay mo, malapit din ang location nitong building sa kumpanya. Kaya hindi na ako mahihirapan sa biyahe. Naninig niya pa ang maarte at kunyaring iyak ng kanyang kapatid na ikinangiwi niya. Ang bad mo sa akin, parang di ka kapatid. Maarte pa nitong sabi na mas ikinangiwi niya. Huwag kang mag-alala, babalik din naman ako dyan kung maasiwa ako rito. Sabi ni Matias na ikinasigaw ni Marta ng tuwa sa kabila. Ang sweet mo talaga! Pero hindi ako maaasiwa rito, kaya pasensya ka na. Bago pa siya makarinig ng reklamo, ay agad niya itong binabaan ng tawag at napaisip nang pumasok ulit ang babae sa kanyang isipan. Pamilyar talaga siya. Parang nakita ko na siya nun. Bulong ni Matias sa sarili at bumuntong hininga. Natanggap niyo na po ba ang ipinadala ko? Nagluluto si Leona habang nakaipit sa tenga at balikat ang kanyang cellphone. Katawag niya ang kanyang ama. Oo naman anak. Maraming salamat ha. Miss ka na namin. Napangiti si Leona sa sinabi ng kanyang ama. Taga-probinsya ang mga ito at malayo sa kanya. Nasa Manila kasi ang kanyang pangarap at nangako rin naman siyang magpapadala sa mga ito. Naku pa, kulang pa nga yan sa pagpapalaki mo sa akin eh. Natatawang sabi niya at inilagay na sa isang Tupperware ang niluto niyang adobo. Nga pala, ang kapatid mo si Lionel ay pupunta sa fan meet mo mamaya. Ang sabi niya sa akin ay gusto ka lang daw nila makita ng nobya niya. Fan na fan ka ni Kershie. Napabilog ni Leona ang kanyang labi. Aba, hindi niya sinabi may girlfriend siya. Nakataas pa ng bahagya ang kanyang kilay. At saka pa, ang layo ng probinsya rito sa Manila. Bakit pa sila bumiyahe? Nagsandok na ng kanin si Leona at hanggat maaari ay hindi siya kumakain ng marami para hindi siya tumaba. Taga dyan naman kasi si Kershie nak. Mayaman. Hindi ko alam kung paano sila nagkakilala ni Lionel. Ngunit nakikita ko naman na maganda ang pagsasama nila. Paminsan-minsan nga ay si Kershie ang dumadalaw rito. Nagkibit balikat na lang si Leona sa sinabi ng kanyang ama. Well, good for him. Sana si Kershie na ang makatuluyan niya.
Patuloy pa rin ang pagtawag kahit wala na nagsasalita sa kanila. Napatigil lang si Leona sa pagnguya dahil sa tanong ng kanyang ama. Ikaw ba? Di mo ba nobyo yung gwapong kapares mo sa pelikula? Tanong nito na agad na ikinasimangot ni Leona. Papa, kaibigan ko lang si Jake. At saka hindi ako pwede sa ganyan. Maaapektuhan ang career ko. Sagot niya sa kanyang ama. Narinig niya naman ang reklamo nito. Di ka namin pinagbabawalan pero ikaw naman na nagbabawal sa sarili mo dahil sa career mo. Maaari namang magkaroon ng nobyo anak. Tingnan mo nga ang ibang artista oh. Napailing na lang siya sa kakulitan ng kanyang ama. Kahit pa pwede pa, wala naman ako nagugustuhan sa ngayon. Kaya hindi pa rin ako magkaka-boyfriend. Hintay na lang pa. Ang magiging nobyo ko ang kusang pupunta sa akin. Dahil sabi mo nga sa amin nun, ang love ay kusang dadating. Hindi hinahanap. Natawa sila ng sabay at hindi nagtagal ay ibinaba na ang tawag. Nag-ayos na rin siya ng kanyang sarili dahil susunduin na siya ng van na susundo sa kanya. Suot ang jacket at cap ay lumabas si Leona sa kanyang kondo. Nakita niya rin ang kakalabas lang din na bagong kapitbahay kaya naman ay binilisan niya ang paglakad upang hindi siya nito makita. Andon na rin naman ang van na susunod sa kanya. Muntikan na yun! Agad siyang pumasok sa loob ng van at nakitang naroon na ang kanyang manager at iilang makeup artist. Sa keso ng fan meet mo ngayon, bukas naman ay pahinga at sa susunod na bukas ay sa Bulacan naman. Sabi pa ng manager niya pagkapasok niya ng sasakyan. Napaka-hectic naman ang schedule ko. Nakangusong sabi niya na ikinakibit balikat lang ng kanyang manager. Tulad ng palagi kong sinasabi ay dapat kang masanay, lalo pat sikat ka na. Magreklamo ka lang, pero huwag mong ilabas sa bibig mo ha. Ganyan ang mga artista. Alam naman yun ni Leona, pero alam niyang nakakapagod pa rin. Ramdam din niya ang pagbagsak ng kanyang timbang na ayon pa sa kanyang manager ay mas maayos na dahil kailangan niya na mas maging sexy. Hanggang sa biyahe ay tahimik lang si Leona. Wala na rin naman siyang masabi tungkol sa sitwasyon. Ano bro? Nasaan ka ulit? Bahagya pang nailayo ni Matias mula sa kanyang tenga ang cellphone niya dahil sa lakas ng boses ng kanyang kaibigan. Pwede namang magtanong ng malumanay, Enrich. Sabi niya sa kaibigan. Napatingin pa siya sa mga kababaihan na nakatingin sa kanya. Nasa labas kasi siya ng mall kung saan gaganapin ang fan meeting ni Leona na hinahangaan niyang aktres. Nasaan ka nga? Parang ingay kasi dyan. Nasa Quezon ako. Sagot niya at umabante sa linya dahil ipapakita muna nila ang mga tiket bago makapasok sa loob. Pucha, anong ginagawa mo riyan? Puro gala ka lang pala ng halos 3 buwan. Kaya pala galit na galit si na tita. Hindi niya pa muna sinagot ang kaibigan at binigay sa babaeng nasa harap ang tiket niya. Sandali pa itong natigilan nang makita siya. Ngayon lang ako lumabas, no? Sagot niya sa kaibigan at pumasok na sa mall. Sinong kasama mo? Tanong uli nito, kaya naman ay binabaan niya na ito ng tawag. Kapag kasi sumasagot siya sa mga tanong nito, ay mas lalo pang dadami ang mga tanong nito. Nang makarating siya doon ay pinagtitinginan nga siya ng mga babae. Nagbubulungan ang mga ito na akala mo naman ay hindi naririnig. Ang gwapo niya, no? Parang amoy mayaman. Tanungin mo kaya kung anong Facebook niya. Para siyang artista. Iilan lang yan sa mga narinig niya, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. Isinandal niya lang ang kanyang likod habang naghihintay na lumabas ang aktres mula sa backstage. Kuya, fan ka ba ni Leona Salvador? Napatingin siya sa isang babae na naglakas loob na lumapit sa kanya. Maganda ito at sa tingin niya ay bata pa. Medyo. Bakit? Tanong niya. Bumungis-ngis naman ito. Hindi ko po alam pero bagay po kayo. Pogi ka at maganda siya. Nagsalubong ang kilay ni Matias nang marinig yon at sasagot na sana nang marinig niya ang hiyawan ng mga tao. Napatingin siya sa entablado at naroon na nga si Leona. Maganda itong tignan sa casual dress nitong suot at malaki ang ngiting nakatingin sa mga naroon. Magandang hapon po. Kilala niyo na po ata ako. O kung hindi pa, ay hayaan niyo po akong ipakilala ang sarili ko.
Nakangiti nitong sabi at lumabas pa ang beloy nito sa pisngi. Natulala naman si Matias. Ako po si Leona Salvador, ang gumanap bilang Clarissa sa pelikulang Mahal Ko o Mahal Ako. Maraming salamat po sa pagsuporta sa karakter ko, kahit na medyo masama po ako roon. Natawa ang audience sa sinabi ni Leona, kaya naman bahagya rin natawa si Matias. May upcoming project po ako at sa wakas, bida na po ako roon. Sana suportahan niyo pa rin po ako. Marami pang sinabi si Leona, ngunit nanatili lang na nakatingin si Matias sa mukha ng babae. Kung paano ito tumawa at sumeryoso ay hinangaan niya ito. Kung paano itong ngumiti ay mas hinangaan niya lang ito. Napatayo lang ng tuwid si Matias ng autograph signing na. Mahaba na ang linya, kaya naman ay nakilinya na siya kahit pa hindi niya alam saan magpapa-autograph. Nang siya na ang susunod ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Total naman ay puti ang case nito. Hi, magandang araw! 2 metro ang layo ni Matias sa mga taong nakasunod sa kanya at binibigyan lang sila ng tigda 2 minuto para makausap si Leona. Agad niya nilagay sa mesa ang cellphone niya. Nakuha naman agad ni Leona yon at agad na pumirma sa likod ng case nito. Hindi pa tinitingnan si Matias. Ikaw nga ang babae sa mall at ang babae na taga-kabilang unit. Doon na napatingin si Leona sa mukha ni Matias at nagulat dahil ito nga ang lalaking nakita niya sa mall at ang bagong kapitbahay niya. Agad niya namang binawi ang naging reaksyon. I never saw you. I'm sorry. Hindi na nakapagsalita pa si Matias dahil tapos na ang kanyang 2 minuto. Dahil doon ay lumabas na siya roon. Hindi niya nalang pinansin pa ang babae at tinawagan ang kanyang ina. Ma'am, babalik na ako bukas. Sabi niya rito bago pa man ito magsalita. Agad namang itong nagsalita. Hindi katulad ng mga nagdaang araw ay may saya na sa tono nito. Mabuti naman at bumalik na sa dati ang pag-iisip mo. Malapit ka na sana naming itakwil. Alam niyang biro lang ang pagkakasabi ng kanyang ina dahil kumpara sa kanyang ama ay ang kanyang ina ang palabiro. Natawa na lang siya ng bahagya. Oo na, ma'am. I will be a good son from now on. Napangisi siya nang pumasok sa isip ang larawan ni Leona. Natapos na rin ang fan meeting ni Leona at hindi pa rin siya makapaniwalang pumunta ang lalaki sa fan meet niya. Talagang napansin siya nito. Hindi tuloy niya alam kung totoong fan niya ito o isang stalker. Nax, ang laki ng kondo mo dito, ate. Sabi ng kapatid niyang si Lionel. Kasalukuyan itong nasa kondo ni Leona kasama ang girlfriend nito. Of course, alam mo namang sikat na si ate Leona, kaya makakabili na talaga siya ng mga ganito kalaking kondo. Nilibot ng girlfriend nitong si Kershi ang paningin sa malaking kondo at nagkibit balikat. Palagi ko rin namang naiiwan dahil sa schedule ko, kaya kahit malaki, wala namang nakatira palagi. Sabi ni Leona sa dalawa habang sinusuklayan ang buhok niya. Dumiretso na kasi ang mga ito sa kondo niya matapos ang fan meet. Hindi ba alam ng mga fans mo na dito ka nakatira, ate? Tanong ng kanyang kapatid. Prente pa itong nakaupo sa sofa habang ang girlfriend nito ay katabi nitong nakaupo na seryoso lang din ang tingin. Hindi, iniiwasan ko ring malaman nila dahil gusto ko pa rin ng tahimik na buhay sa kabila ng career ko. Kaya kapag lumalabas ako papunta sa shooting o di kaya magsha-shopping, balot na balot ako. Paliwanag ni Leona. Napansin niya namang parang nakikinig lang ng storytelling ang dalawa kaya naman ay bahagya siyang natawa. Boyfriend. Napalingon si Leona kay Kershi at nagtatakang napatingin dito. Boyfriend, wala ka? Tanong ulit nito kaya naman ay napansin niya ang pagngingisi ng kapatid niya. Wala, komplikado ang magkaroon niyan. Sagot niya at nag-usap na lang sila tungkol sa isang bagay. Sa kabilang banda ay naghahanda na si Matias para pumasok sa trabaho. Alam niyang magugulat ang mga empleyado ng kanyang ama kapag nakita siyang pumasok na ulit. Bro, pogi natin ah! Hindi niya pinansin ang kanyang kaibigan at inayos ang sarili. Siyempre, dapat presentable siyang tignan dahil nga ay babalik na siya. Buti hindi ka tinanong ng daddy mo sa totoong dahilan kung bakit ka huminto, no? Napakababaw naman kasi ng rason mong pahinga lang.
Napatingin si Matias sa kaibigan. Inilibot nito ang tingin sa kanyang bagong kondo at napailing. Lumipat ka pa talaga ng kondo. Dagdag pa nito, kaya naman ay ngumisi siya. Malapit lang sa kumpanya. At saka, sagot niya at sinadya niya pang bitinin ang sasabihin niya para makurious ang kanyang kaibigan at napataas pa ang kilay nito. Ano? Ang puta! Binitin pa! Natawa na lang siya sa reaksyon nito. Andito yung crush ko. Hindi niya napinansin pa ang kaibigan si Enrich at agad na pumasok sa kanyang kwarto. Nang makalabas siya, ay masamang tingin ang ipinukol ng kaibigan niya sa kanya. Tara na! Wala nang nagawa pa ang kanyang kaibigan kundi ang sumunod sa kanya. Sa kumpanya rin nila ito nagtatrabaho, kaya naman ay sa kanya rin ito sasabay lalo pat nasiraan ito ng kotse. Buti na lang talaga at sa mismong harap ng building kung saan nakatira si Matias ito nasiraan. Pinasadahan pa ni Matias ng tingin ang kondo ni Leona nang mapadaan sila rito. Sigurado siyang nasa loob lang ang babae, hindi rin naman kasi ito lumalabas. Sigurado ka ba talaga, Leona? Baka naman may makakita sa'yo. Nakagat ni Leona ang labi at ngumiti sa kanyang manager. Kasalukuyan silang nagbi-video call. Mag-iingat ako, Mamshi. At saka ang boring naman kung palagi ako nandito sa kondo. Reklamo niya. Wala naman ibang nagawa pa ang kanyang manager kundi ang pahintulutan siya na ikinatuwa niya naman. Agad din siya lumabas sa kanyang kondo. Hapon na kaya naman ay hoodie na lang ang sinuot niya dahil alam niyang hindi naman na rin siya makikita o mapapansin. Isang milkshake po, Manong. Nakangiti pa si Leona nang sabihin yon. At dahil suot ang hoodie ay hindi na siya sinilip pa ng tindero na nagbibenta ng milkshake. Napagdesisyonan niya kasing maglakad-lakad at bumili ng street foods. Matagal-tagal na rin noong huling kain niya noon. 30 lahat, ineng! Sabi ng tindero, kaya naman ay nagbayad na siya kaagad at naglakad-lakad pa. Maraming tao ron, na kagaya niya ay nais lang din mag-street foods. Napangiwi pa siya nang mapansin ng magkasintahan doon na sweet na sinusubuan ang isa't isa ng isaw. Dahil sa kakatingin ay hindi na malaya ni Leona na nabunggo niya ang isang babae dahilan ng pagkahulog ng mga bitbit nito at ang milkshake niya rin. Agad niya naman itong tinulungan. Tumingin ka naman sa dinadaanan mo! Sigaw nito na ikinagulat niya. Nang tumingin ito sa kanya ay agad itong nagulat. Oh my goodness! Leonora Salvador? Malakas nitong sigaw na ikinatigil ng mga naroon sa kanya-kanyang ginagawa. Hindi na malaya ni Leona na nahulog pala mula sa kanyang ulo ang hood ng kanyang jacket. OMG! Ikaw nga! Guys! Si Leonora Salvador! Unti-unti na siyang pinagkakaguluhan nang dahil doon na ikinagulat niya. Madilim na ang paligid, ngunit nang dahil sa ilaw ng isawan ay nakikita na siya. Idagdag pa na nahulog ang jacket niya. Pa-picture po! Iba't ibang sigawan pa ang narinig ni Leona at hindi niya na alam pa ang gagawin. May ibang pinag-aagawan na siya kaya naman ay hinawi niya na ang mga ito at tumakbo papalayo. May ibang sinundan siya kaya naman ay mas kumaripas pa siya ng takbo. Nagulat lang siya na may humila sa kanya sa isang tabi sa kabila ng pagtatago niya. You should be careful. Sa baritono at pamilyar nitong boses siya nagulat, kaya naman ay nang tignan niya ito ay mas nagulat lang din siya. Hindi niya na mabilang kung ilang beses nang nagkakasalubong ang landas nilang dalawa. Ikaw? Mahinang bulong ni Leona at sinilip pa ang labas. Bigla kasi siyang pinasok ng lalaki sa isang sasakyan. Naroon pa rin ang mga fans niyang naghahabol sa kanya. Mabuti naman at naalala mo pa ako. Umawang ang labi ni Leona sa sinabi nito at nag-iwas ng tingin. I mean, ikaw, who are you? Isa ka rin ba sa mga tagahanga ko? Anong pinaplano mo? Pinaplano mo bang kidnapin ako? Bahagyang natawa na ang lalaki sa sinabi niya at umiling. Take off your jacket. Suotin mo tong sakin. Inilahad ng lalaki sa kanya ang hoodie jacket nito kaya naman ay itinaas niya ang kanyang kilay. At bakit ko naman gagawin yun? Mataray niyang tanong. Ngumisi naman si Matias at ipinakita ang cellphone niya sa kanya. Trending ka na agad sa social media
At kitang-kita rito ang suot mo. Kung ayaw mong pagkaguluhan ka ulit, suotin mo ang jacket ko. Wala nang nagawa pa si Leona kundi ang kunin ang jacket ng lalaki dahil kitang-kita ang mukha niya sa social media at natatakot siyang mangyari ulit yon. Wala nang sinabi pa ang lalaki at pinaandar na ang sasakyan nito. Napansin niyang naka-office attire ang lalaki. Huwag mo na akong titigan. Nahihimigan sa boses nito ang pagiging seryoso. Halata rin sa boses nito ang pagod, kaya naman iniwas na lamang niya ang tingin dahil kumpara sa lalaki ay alam niyang mas magulo pa siyang tignan ngayon. Naramdaman niya naman ang pag-vibrate ng kanyang cellphone kaya kinuha niya ito at nakitang tumatawag ang kanyang manager. Hindi ba sinabi ko na sa'yo mag-iingat ka? Mahinahon lang ang boses nito, ngunit nararamdaman niyang disappointed ito. Pasensya na po. Doesn't matter, Leona. We're fixing your mess. Sasagot pa sana si Leona nang babaan na siya nito ng tawag kaya naman ay bumuntong hininga siya at tinignan si Matias. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin. Ang gusto niya lang ay malayo sa lugar na yon. Huwag kang mag-alala. Safe ka na ngayon. Naidilat ni Leona ang mga mata at tinignan ang lalaki. Ngayon, pag-uulit niya, umiling naman ang lalaki. At sa mga susunod pa, nakita niya na ang pagngiti ng lalaki kaya naman ay sandali pa siyang natigilan at umiling. Hindi mo naiintindihan ang industriya ng pag-aartista. Kapag may issue ka o nakita ka sa publiko ng mag-isa, siguradong may butas ka na. Maaaring marami na ang magagalit sa'yo, lalo pat kitang-kita sa video na may tinulak ako. Makatakas lang doon. Pahina ng pahina ang boses ni Leona at nakikinig naman si Matias habang nagdadrive ito. Bakit nga ba tumakbo ka? Pwede namang pagbigyan mo ang gusto nila. Maaaring gusto lang nila magpa-picture kasama ka. Bumalik sa alaala ni Leona ang maraming taong nagkukumpulan kaya naman ay inikot niya ang kanyang mga mata. Hindi mo alam, kapag kasi ginawa ko yon ay malilintikan ako ng management. Minsan na rin hindi maganda ang takbo ng industriya ng pag-aartista. Gusto nila mag-autograph ako o di kayo magpakuha ng litrato ng may bayad, katulad na lang sa mga fan meeting ko. Napamaang na lang si Matias, ngunit nanatili ang tingin sa kalsada. Si Leona naman ay prenteng sinandal ang likod sa malambot na upuan. Bakit ka nga ba nag-artista? Is it because of fame? Unti-unting natigilan si Leona sa narinig at hindi makapaniwalang tinignan ang lalaki. Kumura pa siya at sarkastikong umisi. Anong klaseng tanong yan? Ganyan na ba talaga ang tingin niyo sa mga sikat o sa lahat ng artista? Hindi makapaniwala ngunit sarkastikong tanong ni Leona. Tinignan naman ni Matias ang itsura ng babae sa salamin at para itong naiinis. Nagtatanong lang ako at hindi ganyan ang tingin ko sa'yo. Inirapan ni Leona ang lalaki kaya bahagya pa itong natawa. Maaaring ganyan nga ang iba. Sandali pang pumasok sa isip ni Leona si Ina. Ngunit pangarap ko to. Hindi dahil sa gusto kong sumikat ay nag-artista ako. Ha? Bahala na nga kayo sa mga iniisip nyo. Hindi na lang pinansin ni Leona ang lalaki at tinignan ng labas. Pamilyar ang dinadaanan nila at alam niyang pabalik na yun sa building ng kanyang kondo. Teka, may bayad ba to? Tanong ni Leona sa lalaki. Nagparking na ito sa parking lot. Agad naman itong umiling. No, gusto lang kitang iligtas mula sa mga fans mo. Wala akong hinihinging kapalit. Huwag ka nang mag-abala pa. Agad na sinuot ni Leona ang hoodie jacket ng lalaki dahil papalabas na sila. Maswerte na lang siya dahil walang gaanong tao sa labas ng building kaya naman ay malaya siya naglakad nang hindi nakayuko. Huwag kang mag-expect na magpapasalamat ako sa'yo dahil hindi naman kita inutusang iligtas sa koron. Habang naglalakad, ayon na agad ang sinabi ni Leona. Napatingin naman sa kanya ang lalaki, ngunit ang kanyang tingin ay nanatili lang sa harap. I am not expecting you to say thank you too. Matapos na sinabi ng lalaki ay hindi na sila nag-usap pa. Diretso silang naglakad hanggang sa marating nila ang kani-kaniyang kondo. Huminto pa si Matias sa tapat ng kondo ni Leona para masigurong nakapasok at safe na nga ito. Ngunit huminto lang din si Leona at hinarap ito. What's your name?
Nauutal na tanong ni Leona. Ilang beses na kasing nagkukrus ang landas nila, ngunit hindi niya pa rin alam ang pangalan ng lalaki. Ngumiti naman ito at nakikita pa ang beloy sa kanyang pisngi. Huwag kang mag-isip ng kung ano ha. Gusto ko lang malaman ang pangalan mo dahil... Nag-isip pa si Leona ng maaaring idahilan kaya naman ay naghintay si Matias. Dahil... Pag-uulit ni Matias, inikot naman ni Leona ang kanyang mata. Just tell me your name. Seryoso na ngayon ang tono ni Leona, kaya naman ay umayos na rin si Matias. Hindi niya akalaing ganito pala kamainitin ang ulo ng hinahangaan niyang artista. Matias del Valle, ano pang gusto mong malaman tungkol sa akin? Bahagyang natawa si Leona sa narinig, ngunit agad ding binawi ang tawa niya dahil sa titig ng lalaki. Salamat sa pagligtas sa akin, Mr. Matias del Valle. Good night. Ngumisi ang lalaki sa kanya at tumango bago sumagot. Walang anuman, Miss Leona. Sana ay maging maayos din ang tulog mo sa kabila ng nangyari. Bago pa man pumalatak si Leona, ay tinalikuran na siya ng lalaki, kaya naman ay wala siyang ibang ginawa kundi ang mapamaang na lang at umiling. Bago pa siya makapagpahinga, maraming tawag ang natanggap niya galing sa kakilalang artista at iniiwasan niya rin ang gumamit ng social media para hindi makita ang kumakalat niyang litrato. Ilang araw na rin ang nagdaan, humupa na ang isyu niyang panunulak sa mga fans niya. Dahil din sa nangyari, ay hindi na natuloy ang fan meeting niya. Ngunit sa kabila ng lahat ay ayos pa rin naman si Leona. Ikaw na naman? Yun agad ang sinabi ni Leona nang buksan niya ang pintuan ng kanyang kondo at si Matias ang bumungad. Bakit? Gusto ko lang naman i-check kung humihinga ka pa ba. Pang-aasar nito na ikinaikot ng kanyang mata. Simula nang iligtas siya nito ay palagi na siya nitong chine-check sa kondo niya. Ngunit palagi naman siya nitong inaasar. Heto, napatingin siya sa inilahad ng lalaki sa kanya. Nakita niyang Tupperware yon na alam niyang may ulam sa loob. Ano yan? Tanong nito. Iniangat naman yon ng lalaki. Adobong, diet ako ngayon. Isasara na sana ni Leona ang pintuan, ngunit agad na hinarang ni Matias ang kanyang kamay. Tanggapin mo na lang, miss. Ipagpaliban mo muna ang pagdadayet dahil hindi ka naman tataba agad kung ito lang ang kakainin mo. Ako ang nagluto nito. Walang ibang nagawa si Leona kundi ang tanggapin ang Tupperware. Hindi naman ako nanghingi sa'yo but thanks for this. Tipid nang ngumiti si Leona at tinignan pa ang hawak. Ilang sandali pa ay tinignan niya na ang lalaki. Naka-office attire ulit ito at hula ni Leona ay papunta na ito sa trabaho. You know what? Pumasok ka na, Mr. CEO. Napag-alaman din ni Leona na anak ito ng may-ari ng isang kumpanya dahil kilala ni Kershie ang kapatid nitong si Martha. Hindi naman makapaniwalang tumingin ang lalaki sa kanya. Bago pa man magtanong si Matias, ay agad na sinara ni Leona ang pintuan at sumandal sa likod nito. Ilang oras pa ang nagdaan matapos lumabas si Leona sa kanyang kondo dahil susunduin siya ng kanyang manager para i-introduce sa kanya ang kanyang bagong movie project kung saan siya na ang bida at ibang aktor naman ang ipapartner sa kanya. Sigurado ako magiging excited ka para rito, Le. Masayang sabi ng kanyang manager, ngunit si Leona ay nanatili lang ang pagiging seryoso. Halata naman, Mamshi. Walang ganang sagot ni Leona. Ilang sandali pa ay dumating na sila sa location kung saan i-introduce sa kanya ang title ng movie at ang magiging katambal niya. Here it is. Meet Mr. Paulo Solis. Napatingin si Leona sa lalaking kakadating lang din. Isa ito sa pinakasikat na aktor sa bansa at hinahangaan ito ng lahat dahil sa pagiging magaling nito. Hello, Leona. I've heard a lot from you. Nakipagkamay ito sa kanya at ngumiti ng tipid. Ganon lang din ang ginawa niya. Napag-alaman niyang may nobya na rin ito at artista rin sa ibang entertainment. Marami pang diniskas ang direktor ng magiging pelikula hanggang sa ni-reveal na ang title at ang takbo ng istorya. The movie will be entitled To Begin Again. Nakinig na lang si Leona at paminsan-minsan ay nagtatanong sa babaeng nagsasalita sa harapan.
Masaya siya sa oportunidad na binigay sa kanya bilang artista, kaya naman ay hindi niya mapigilan ang mapangiti. Ilang araw lang din ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina na may sakit ang kanyang ama at para na itong naghihingalo ngunit hindi siya makapunta dahil naiipit ang oras niya sa pagsushoot. "Hindi ka pa talaga makakauwi, anak?" Tanong ng ina niya. Huminahon na ito kakaiyak, kaya naman ay pasimpleng pinahid ni Leona ang kanyang luha. "Try ko po, Nay." Humihikbing sabi ni Leona. Nais niya sanang kausapin ang kanyang ama, ngunit hindi na raw ito makapagsalita. "Bakit naman kasi hindi niya sinabing may sakit siya? Ilang beses naman kaming nagkakatawagan pero wala siyang binabanggit sa akin." Naiinis ngunit umiiyak na sambit ni Leona, kaya naman ay agad-agad na pinahid niya ang kanyang luha. "Shh! Huminahon ka na, anak." Dahil sa matinding pag-iyak ay hindi na mapigilan ni Leona ang sarili. Ibinaba niya na ang tawag at lumabas para magpahangin. "Okay ka lang?" Tanong ni Matias. Kasalukuyan silang dalawa na nasa isang tambayan sa rooftop. Minsan na rin kasi roon si Leona at nakita naman siya ni Matias kaya sinundan siya nito. "Bakit ka nandito?" Mahinang tanong ni Leona. Nakapatong pa ang braso niya habang pinapanood ang maraming ilaw sa baba dahil sa iba't ibang gusali. "Nakita kita. Parang hindi ka okay kaya sinundan kita." Sagot ni Matias, kaya naman ay tipid na napangiti si Leona at inayos ang nililipad niyang buhok. "Wala naman ako mabuting nagawa sa'yo. Pero bakit parang may paki at concern ka sa akin?" Hindi nakatingin si Leona sa lalaki habang tinatanong yon. Nanatili lang siyang nakatingin sa tanawin at naghihintay sa sagot nito. Nang hindi ito sumagot, ay nagtataka siyang tinignan nito, ngunit nagkasalubong lang ang tingin nila. "Gusto mong malaman ng totoo?" Tanong ni Matias sa kanya. Nag-iwas naman ng tingin si Leona at tumingin sa malayo. Ang mga mata kasi ng lalaki ay para bang hinihigop siya. Ang gwapo rin nitong muka ay nakakahipnotismo. "I am one of your fans." Natawa si Leona nang maalalang nakipila nga ito para magpa-autograph sa kanya. Naalala rin niyang iilan lang ang mga lalaking nagpa-autograph sa kanya at isa na nga doon si Matias. Sino mag-aakalang isang CEO, matikas at ubod ng gwapong lalaki ang dadalo sa ganon dahil lang fanboy niya ito. "Ang totoo, palagi ako nanonood sa mga pelikula kung nasan ka. Kahit pa kontrabida ang role mo doon. Iniisip ko pa nga kung mapapansin mo ba ako, gayong napakasikat mo. Kaya hanggang tingin lang ako sa'yo sa TV." Napakurap si Leona sa narinig kahit na nasa malayo lang ang tingin niya. "Sobrang swerte ko kahit papano at hindi ko in-expect na makikita kita. I am lucky somehow at hindi ko in-expect na makikita kita sa mall. Ewan ko kung ikaw nga ba yun." Nagkibit balikat pa ang lalaki, kaya naman ay nilingon na ito ni Leona. "Ako nga yun. Natakot lang ako nun dahil baka isigaw mong nandun ako." Natawa ng bahagya si Matias sa sinabi niya. "As if naman sisigaw ako sa publiko. Pero ayan nga, napagdesisyonan kong bumili ng bagong kondo para mas malapit sa kumpanya namin. Pero hindi ko akalaing magiging kapitbahay kita." Nakatingin na rin sa kanya ang lalaki ngayon at hindi na siya nakasagot. Wala sa postura ng lalaki na isa itong fanboy. Niwala nga itong ginagawang kahit na ano sa kanya. Puro pagtulong lang. Hindi gaya ng iba na parang ipagkakait ka na at sasaktan ka pa para lang makuha nila ang atensyon mo. "So, ano nga ang problema, Leona?" Yun ang unang beses na tinawag siya nito sa pangalan niya nang walang miss. Kaya naman, bahagya pa siyang nagulat. "Hindi pa rin sapat ang tiwala ko sa'yo para ibahagi ko ang problema ko." Sabi ni Leona, ngunit ngumiti lang ang lalaki. "Ayos lang. Sinusubukan ko lang tanungin ka dahil alam kong mahirap mapag-isa. Alam kong wala kang mapagsasabihan ng problema mo. You're all alone sa kondo mo at hindi ka lumalabas. Kaya tinatanong kita kung anong problema mo. Nang sa ganun ay may mapagsabihan ka sa personal." Napakurap pa ulit si Leona nang dahil sa sinabi nito. Alam niyang sincere ang lalaki dahil nakikita niya naman yon sa mga mata nito. Umiwas naman siya ng tingin at bumuntong hininga.
My father is dying. Gusto niya akong makita bago siya pumanaw. Yun ang sabi ni Mama. Nagsisimula na namang manginig ang kanyang boses, kaya naman bago pa siya maiyak ay pinigilan niya na ang sarili niya. Normal na sa buhay ng tao yan, Leona. May hangganan ng buhay ng tao, kaya talagang may mawawala at syempre may darating. Yun nga lang, napakahirap tanggapin kapag may mawawala kang mahal sa buhay mo. Pero ano namang problema? Pwede ka namang umuwi sa inyo. Mas lalo lang gustong umiyak ni Leona dahil sa kanyang narinig. Hindi na yon pagdadrama. Hindi ako sigurado kung makakauwi ako dahil may bago akong project. Pero susubukan kong kausapin si Direk. Kailangan pang lumunok muna ni Leona para makapagsalita at napansin naman niya ni Matias kaya naman ay marahan siyang tumango. Maiintindihan nilang sitwasyon mo. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Natigilan si Leona sa sinabi ng lalaki. Nagsalubong pa ang kilay niya nang lingunin ito. Ano? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sasamahan kita sa papa mo. Pero kaya ko ang sarili ko. At saka huwag mo sayangin ang oras mo dahil kaya ko naman mag-isa. Nanatili lang ang blankong ekspresyon ni Matias at nagsalita. Kausapin mo ang direct na sinasabi mo. Kumbinsihin mo sila. Tatay mo ang pupuntahan mo. Kailangan ka niya. At alam ko mas importante sa'yo ang pamilya mo. Kaya alam ko rin maiintindihan nila ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Kahit wala kang tiwala sa akin, sasamahan kita. Napakurap na lang si Leona sa sinabi ng lalaki at ilang sandali pa ay napangiti na. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula sa lalaki. Kahit hindi niya naman ito kaano-ano, ay grabe ang pagmamalasakit na ibinigay nito sa kanya. Ginawa niya nga ang sinabi nito. Kinumbinsin niya ang direktor at manager niya kaya walang nagawa ang mga ito kundi ang palitan siya. Si Ina ang pumalit sa kanya ngunit hindi na siya nag-react pa tungkol dito. Umuwi agad siya ng probinsya kasama si Matias at ang sasakyan pa nito ang gamit nila. Anak! Buti nakarating ka! Kayo pala! Nagmano si Leona sa kanyang ina. Ganon na rin si Matias. Ninitian naman ng kanyang ina ang lalaki na ikinahinga niya ng maluwag. Dinrap ko po yung bago ko po sanang project, ma. Mas kailangan kong makita si Papa. Pag-amin ni Leona, ngunit ang tingin ng kanyang ina ay nanatili lang kay Matias. Si Matias del Valle nga po pala. Matias? Si Laila Salvador. Pakilala ni Leona sa dalawa. Ngumiti naman si Matias sa ginang at yumuko ng kaunti. Magandang araw po, ma'am. Sabi ng lalaki. Sandali pa itong tinignan ng ina ni Leona at ngumiti lang din ng tipid bago sila iginaya patungo sa loob. Narito ang ama mo, Leona. Nang buksan ni Leona ang pintuan ng kanilang bahay, ay agad nilang naamoy sa hangin ang kakaibang amoy na nangangahulugang hindi na naaalagaan ng kanyang ama ang sarili. Si Matias ay hindi na pumasok at nagpaiwan lang sa labas kaya naman ay naiiyak si Leona nang makita ang kanyang ama. Malaki ang ipinayat ng matanda. Nakahiga lang ito sa kama at nanatiling dilat ang malamyang mata. Nang maramdaman nito ang presensya niya, ay inilipat nito ang tingin sa kanya, kaya naman ihinawakan niya ang kamay nito. Halata na rin naman sa matanda na naghihingalo na ito. Pa, bakit naman hindi mo sinabi sa akin na may tuberculosis ka pala at high blood? Naiiyak na sabi ni Leona, ngunit bumalantay lang ang tipid ng ngiti sa labi ng kanyang ama. Papa naman Pwede namang sabihin mo sa akin para ako nang bahala sa pang-maintenance mo. Bakit naman hindi mo sinabi? Nakikita pa lang ni Leona ang sitwasyon ng kanyang ama ay naiiyak na siya. Kaya naman ay agad na pinahid niya ang luhang tumutulo sa kanyang mata. Para namang wala akong silbi nito. Naiinis na sabi ni Leona kaya naman ramdam niyang hinawakan ng kanyang ama pabalik ang kanyang kamay. Kasabay niyon ay ang pagkaroon ng presensya sa gilid niya at nang tingnan niya ito ay si Matias na nakatingin sa kanyang ama. Magandang hapon po, sir. Ako po si Matias del Valle. Pagpapakilala nito sa sarili at yumuko. Nasa kanya na ang atensyon ng ama ni Leona.
Bakit ka nandito? Tanong ni Leona, ngunit nanatili lang ang tingin sa kanyang ama. Ganon din ang lalaki. Pinapasok ako ng mama mo. Naramdaman ni Leona ang paghigpit ng hawak ng kamay ng kanyang ama, kaya naman ay napatingin siya rito. Papa naman, ganyan na nga ang sitwasyon mo pero patuloy ka pa rin sa pang-aasar dyan. Hindi napigilan ni Leona ang hindi maging emosyonal. Hindi ko po siya nobyo. Hindi pa po. Natigilan si Leona sa sinabi ng lalaki, ngunit seryoso itong nakayuko lang, kaya naman ay hindi yun pinansin ni Leona. Magpapagaling ka naman, di ba? Siyempre lalaban ka pa. Aanhin ko marami kong pera kung hindi naman kita mapapagamot. Tanging ngiti lang ang naging sagot ng kanyang ama, at matapos nun ay lumabas na siya sa kwarto. Hindi niya alam kung bakit nagpaiwan si Matias. Ngunit matapos ang 10 minuto ay lumabas na rin ito. Nagulat pa ito nang makita siyang naroon pa. Bakit ang tagal mo ron? Tanong ni Leona. Nagkibit balikat naman si Matias bago sumagot. Bakit? Hindi ba pwede? Hindi na lang pinansin ni Leona ang lalaki matapos itong irapan. Kung ano man ang dahilan kung bakit ito nagpaiwan saglit ay hindi niya alam at wala na rin siyang pakialam. Ilang oras pa silang nandoon at halos gumuho ang mundo ni Leona nang sumigaw ang kanyang ina at sinabi nitong wala na ang kanyang ama. Kaya naman ay tanging pagyakap na lang sa bangkay nito ang nagawa niya. It's fine. Bulong ni Matias sa babae. Nakasandal na ngayon ang ulo ni Leona sa braso niya at hindi makausap. Dumating na rin ang iba pa nilang mga kamag-anak at gulat pa ang mga ito na makita si Leona, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. Sa social media rin ay trending ang pagkamatay ng kanyang ama dahilan ng pag-drop niya sa project. Ilang buwan din na nagdaan na hindi makausap ng maayos si Leona hanggang sa unti-unti na itong umusad at bumalik na sa pagiging aktres. And cut! Masyadong malamya, Leona! Hindi na pinansin ni Leona ang komento ng direktor at agad na kinuha ang mga gamit niya para umuwi sa kondo. Nang marating niya yon ay agad siyang nagbihis at lumabas. Nakita niya naman si Matias. San ka? Tanong ng lalaki. Tinignan niya rin naman ito mula ulo hanggang paa. Bakit? Sasama ka? Natawa ang lalaki sa sinabi niya at nagtaka. Bakit hindi ka nag-hoodie ngayon? Tanong nito at tinignan niya naman ang suot at ngumisi. Nakakapagod eh. Sagot niya na lang habang naglalakad. Alam niya rin namang nakasunod lang sa kanya ang lalaki. Nagsama nga sila habang nagsishopping ito. Ngunit ang mata ng mga nagugulat na mga tao dahil nakita nila si Leona sa publiko at may kasama pang lalaki ay hindi nakaligtas sa kanila. Alam ni Leona na magiging trending na naman yon sa social media, ngunit wala na siyang pakialam. Alam mong nagsasawa na ako sa'yo. Ramdam mong hindi na kita mahal. Kaya bakit? Bakit nandito ka pa? Puno ng luha ang mga mata ni Leona habang nakatingin sa isang lalaki. Kapares niya ito sa isang pelikula. May scene pa na maghahalikan sila. Hahalikan na sana siya ng lalaki nang may malakas na umubo, kaya naman ay napatigil na naman sila. Mr. Matias del Valle! Nagsishoot kami! Pasigaw na sabi ng manager ni Leona sa lalaki. Isa nakakaselos eh. Ako lang dapat yung humahalik sa kanya. Puno ng halakak ang buong kwarto na sabihin niya ni Matias habang nakanguso, kaya naman ay pinuntahan ito ni Leona. Sabi ko naman kasi sa'yo na manatili ka muna sa kondo mo. Piningot niya pa ang ilong ng lalaki na mas lalo nitong ikinanguso. Di ko naman alam na gano'n na maaabutan ko. Ang sakit kayang makita na may kahalikan kang iba. Bahagyang natawa si Leona sa sinabi ng lalaki at tinabihan itong umupo. Love, mahal kita. Sabi niya na ikinatigil ng lalaki at ikinatingin pa sa kanya kaya naman ay natawa siya. Mahal din kita. Kaya kahit masakit na makitang ganyan kayo ka-sweet, ay mas pipiliin kong manatili sa tabi mo. Dahil mahal na mahal kita. Dahil sa sinabi ni Matias, ay walang ibang nagawa si Leona kundi ang halikan nito sa labi kahit pa maraming nakakakita sa kanila.
Naging opisyal silang magkasintahan matapos ang ilang buwan na pighating nararamdaman ni Leona nang mawala ang kanyang ama. Hindi pumalya si Matias na samahan siya kapag hindi siya okay, kaya naman ay para sa kanya, deserve nito ang pagmamahal niya. Ganon din siya sa lalaki. Hello, Martha speaking. Pwede mo ba akong puntahan dito sa isang restaurant, Ate Leona? Hindi ako sinipot ng date ko dahil may importante siyang ginagawa. Kuya Matias on the other hand is busy with our company. Kaya, pwedeng ikaw na lang ate? Umarko ang kilay ni Leona sa narinig na sabi ng kapatid ni Matias, kakatapos niya lang maligo. Sure, diet talaga ako pero ikaw na yan eh, sabi ni Leona at narinig niya naman ang natutuwang boses ni Kershie at agad ibinaba ang telepono. Agad din na pinuntahan ni Leona ang restaurant na yon matapos mag-ayos. Ngunit wala namang tao, kaya naman ay agad niyang tinawagan si Martha. Andito na ako, sabi niya, na natili pa rin ang tingin sa paligid. Pumasok ka ate, sagot naman ni Martha sa kabila. Pero madilim. Reklamo niya, ngunit agad din na pumasok sa restaurant kahit walang nakikita. Ngunit nagulat lang nang biglang bumukas ang ilaw. At nakita niya ang mga kilalang tao na nakatayo roon habang nakatingin sa kanya. Wait, bakit andito kayong lahat? Nagtataka niyang tanong, kahit ang ina niya ay nandoon. Sigurado ka bang nandito lahat? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Nawiwirdohan naman siya sa inaakto nito at tinignan pa ang mga naroon. Napansin niyang wala si Matias at naiintindihan niya yon dahil busy ito palagi. Busy siya. Hindi ako kailanman magiging busy para sa'yo, love. Nagulat si Leona dahil sa kanyang narinig. Alam niyang boses yun ni Matias na ilang araw niya nang hindi nakikita. Nang lingunin niya ito ay mas nagulat pa siya dahil pormang-porma ito. Matias! Bulong ni Leona habang nakatingin sa lalaki. May kinuha naman ito sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na kahon. Lumuhod ito at binuksan ng kahon na naglalaman ng singsing. Nakapagpaalam na ako kay tita, kay Lionel, at sa lahat ng kakilala mo. Kaya naman ay ikaw na ngayon ang tatanungin ko. Maluhaluhang tinitingnan ni Leona ang nobyo. Leona Salvador, will you marry me? Tanong ni Matias, kaya naman ay hindi mapigilan ni Leona ang sarili at tumango ito. I will marry you, Matias. Naiiyak niyang sabi, kaya naman ay napangiti rin ang lalaki, maging ang mga taong nasa paligid nila. In the end, Matias and Leona's story proves that a fanboy and a famous actress can be together. Wakas! And if you like our stories, please share, like, and subscribe. Paalam!